Emma POV. Nagising ako kinabukasan na tamad talaga, kung pwede lang na wag na lang bumangon mananatili na lang ako dito sa kondo ko at magsasara, pero ang maisip na malilintikan na naman ako kay mommy, ay napilitan pa rin akong kumilos. Today is Grandma's 6th death anniversary, at taon-taon mula nang mawala siya ay nakagawian ko na magsimba sa umaga, pagtapos ay saka ako dadalaw sa sementeryo at mananatili ng ilang oras. Good morning Grandma, kamusta ka dyan? Samahan mo ako mamaya alam mo naman si mommy. Wait ka lang dyan, bibisitahin kita mamaya sa bahay mo. I love you Grandma, bulalas ko sa sarili bago tuluyang bumangon. Maingay na tunog ng doorbell ko. Ang aga naman ata para may mang-atok sa akin, baka eto na yung damit na padala ni Shelo na isusuot ko mamaya. Pero laking gulat ko na isang makisig na lalaki ang bumungad sa akin, antok na antok ang mga mata ko, magulo ang buhok at halos bagsak ang mga balikat. What happened to you? You look like a mess. Sabi ko nang tuluyang buksan ng buo ang pintuan, habang ang pinsan ko ay tuloy-tuloy na pumasok lang, at diretso sa upuan ng maliit kong dining table. I'm so tired and sleepy Emma, still I'm the one who brings this dress of yours, inis niyang sabi sa antok talagang boses. Mag-almusal muna tayo tapos matulog ka sa kwarto ko, ang sama ng itsura mo pang asar na sabi ko. Tinapos ko lahat ng trabahong meron ako, so I can spend the remaining days with Reg, while she's still here, palem niyang sabi sa akin. Let me take a rest here, tapos sabay na tayo mamaya sa exhibit ng mommy mo, nakayukyek niyang sabi sa lamesa, dahil antok na talaga siya. Drink this muna, bigay ko sa kanya ng gatas, ipagpalaman kita ng tinapay, yun ang kainin mo, walang ibang pagkain dito, alam mo yan, sabi ko habang nakatuon ang tingin sa mga tinapay. You're still not eating healthy foods Emma, kaya mukha ka paring bungo. Pangasar niyang sabi, ibuhos ko sa'yo yang gatas na yan tingnan mo, mapanlate kang jejemon ka, asar ko ring balik sa kanya. Alam mo bang 5 PM ang exhibit nila? Walang buhay kong tanong sa kanya. No, maikling sagot niya. Ngayon alam mo na, asan ang pasalubong ko. Pero imbis na sumagot, tinuro niya lang ang mga paper bag na nilapag niya sa may pintuan, na agad ko namang kinuha at dinala kung nasaan siya, at nagulat ako nang makitang puro gamit iyon sa pagpinta. Why are you giving me this stuff? Malungkot na tanong ko, start again Emma, do what really makes you happy, at isa pa you're better than your sister, at kahit anong gawin niya hindi kanya kayang pantayan pagdating sa ganyang bagay, kaya do it because painting is your passion, may kasiyahan niyang sabi. I'm so touched. Thank you Kuya Shelo, sabi ko sabay akap sa kanya, stop calling me Kuya that's disgusting. I feel so old, inis niyang sabi sabay bitaw sa yakap ko. Mula talaga noon ayaw na ayaw niyang tatawagan ko siyang kuya, kahit pa 3 taon ang tanda niya sa akin. Tulog ka na sa kwarto ko, papasok muna ako sa trabaho, saka magsisimba sandali, sabi ko. Gisingin mo ako ng mas maaga, para makaasikaso ako ng maaga, sabi niya bago tuluyang pumasok sa kwarto ko. Niligpit ko muna ang pinagkainan niya, saka dahan-daang pumasok sa kwarto ko upang maligo. Mabilis kong nagawa ang mga routine ko sa umaga, nagsuot lang ako ng simpleng bodycon dress na kulay maroon, saka nagsuot ng flat sandals na kulay black, tapos ready to go na ako papuntang trabaho. Sinulyapan ko muna ng sandali ang pinsan ko, na ngayon ay tahimik na natutulog at nakabalot pa sa pink kong comforter, saka ko tahimik na sinara ang pintuan. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko papuntang trabaho, ay tumunog ang cellphone ko. Hudyat na may natawag na naman sa akin, Tita Sierra calling. Hi Tita, good morning. Good morning Emma, your mom called me, at wag daw kitang pagtrabahuhin ngayong araw, because of that exhibit. Ay inis na sabi ni tita. Hala tita sorry, nahihiya kong sagot. No worries hiha, hindi talaga kita planong papasukin ngayong araw, because I know it's your grandma's death anniversary, so spend the day with her okay, yung task to do mo today kinuha na ni Jude, kaya okay lang mahabang paliwanag ni tita. Nakakahiya naman po, ang dami ko ng liban sa trabaho tita. It's okay, just tell you mom that I'm busy. As if naman gusto ko magpunta sa event niya, baka magsabang lang kaming dalawa. O siya hiha mag-ingat ka,
Call me if something is wrong. Okay bye, magiliw na paalam ni tita. Bye tita, thank you, paalam ko rin pabalik. Kaya naman imbis na sa trabaho ang punta ko, dumiretso na ako sa simbahan at nagdasal ng team. Hindi ako gaanong nagtagal sa simbahan, para kahit papaano ay mahaba ang oras ko kay grandma. Pumunta muna ako ng flower shop para sa bulaklak na gusto niya, ang white tulips, saka sinunod ko ang pagbili ng maliit na chocolate cake. Hi grandma, kamusta ka dyan? Ako eto okay lang naman, patuloy na kinakaya ang buhay, pero alam mo po, mas kaya ko ang buhay kung nandito ka. Tumikim muna ako sandali, saka inilapag ang cake at bulaklak na dala sa ibabaw ng puntod niya, pero syempre kakayanin ko pa rin ngayon kahit pawala ka na, kasi ayoko masayang yung lahat ng pagmamahal at pagtatanggol mo sa akin noon. Grandma, gabayan mo ako lagi ha, lalo na ngayong may nagugustuhan akong isang tao. Ikaw palang nakakaalam niyan grandma, kaya secret muna. Nga pala grandma, hindi rin po ako magtatagal ngayon, importanteng araw po ngayon ito kila mommy, kaya kailangan kong tulungan sila, baka way na rin po ito para kahit papaano matuwa siya sa akin. I miss you everyday grandma, mahal na mahal kita, at gaya ng lagi mong sinasabi, magpatuloy ako dahil pagdating ng panahon may sukli lahat ng paghihirap ko, and I'm looking forward for that day. I love you grandma. Hinimas-himas ko pa ang ibabaw ng puntod niya, saka pinahid ang tumakas na luha. Shelo bilis, patay tayo nito kay mommy, late tayo, ikaw magpaliwanag pag nagalit yung 5 PM ang start ng event pero 6 PM na paalis pa lang kaming dalawa, ayaw kasing bumangon agad ng mock-ong na ito, kaya halos magmadali talaga kaming dalawa. Shelo was wearing a pair of black suit, habang ako naman ay isang simple white high-waist square pants with black inner top, white blazer, paired with black silver heels with messy bun hair, and simple light makeup. Calm down Emma, ako nang bahala, inis na sabi niya sa akin nang makababa kami ng kotse niya, dahil simula nang umalis kami sa kondo ko, ay sinisisi ko siya. Hala Shelo, ang daming tao. Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Bakit hindi ka ba tao? Sarkastikong sagot niya. Pagpasok pa lang namin dalawa sa entrance ng venue, ay panay na ang flash ng camera. Talagang pinaghandaan nga ni mommy ang araw na ito, hindi kami masyadong kinulit ng mga press, dahil talagang inisnob sila ni Shelo, ligtas ako sa mga tanong nila, dahil hindi naman ako kilalang anak ni mommy, iilan lang sa mga nakakakilala sa kanya na ako ang panganay niya. Pagpasok namin sa pinaka-venue, agad akong namangha, kasi ang ganda ng pagkaka-organize, at sa bungad pa lang kita ko na ang ibang art pieces ni grandma, na matagal niyang tinago noon, at binili niya sa akin bago siya tuluyang nawala, but sadly sa pilitang kinuha ni mommy. Agad ko silang nakita ni Sheena sa balto ng mga bisita, kaya hinila ko na si Shelo para bumati. Hi Sheena, hi mommy, sorry na late po, halik ko sa kanya. Pinainit mo ang ulo ko, kaya humanda ka mamaya sa akin, may ngiti ngunit may diin niyang sabi, saka tuluyang tumalikod sa akin, tinignan ko na lang ang pinsan ko, at siniguradong okay lang, dahil alam kong nadinig niya ang sinabi ni mommy. Ilang saglit pa nang biglang nagkagulo ang mga taga-media papunta sa entrance, na ikinakunot ng noo ko, bakit kaya? Anong meron? The VIP guest is here, antag ni Sheena nang biglang tumabi sa akin. I can't believe na talaga sasadyain mong malate sa exhibit ko Emma, inis niyang sabi, pero nakangiti pa rin, para hindi siguro mahalata ng marami ang pagkainis niya. Hindi ko naman sinadya Sheena, sorry sagot ko sa kanya na tanging irap lang ang sagot. Mr. De Alvas, welcome, I'm glad you came, dinig kong bati ni mommy sa lalaking hindi ko gustong makita, dadmayan ko man kailangan kong makabenta sa kanya. Of course ma'am, you're my mother's friend, that's why I'm here, at gusto ko siyang ibili ng bagong painting. I'm sure you have something here, mahabang sabi niya, habang sa akin nakapukol ang mga tingin. Wearing cream color slacks, with white button-down polo, and black leather shoes, he looks so simple yet so sizzling hot, hay nako Emma ang landi. Of course Mr. De Alvas, let me introduce first my lovely daughter, Sheena Almond Perez, the creator of this very successful event. Magiliw na bati ni mommy, nag-aantay pa ako ng ilang sandali, kung ipapakilala ba niya ako,
pero nihaniho wala akong narinig, and that hurts. Hindi na naman ako na-acknowledge kahit sana isang kakilala na lang. I just stood beside the waiter who holds the drinks for the guests. While they're talking, Jason's eyes look so different tonight, pero hindi ko pinansin ang kung ano man iyon. Hindi ko na nahagilap pa si Shelo, maybe he's busy talking to others na kilala niya, kaya eto ako mag-isa ngayon. Emma, come here, may anhing tawag sa akin ng kapatid ko. I'll lend you to her, Mr. De Alvas. I just need to talk to other colleagues. May anhing palem pa rin niya, na tanging ngiti at pakitanig. Pagtaas lang ng hawak na baso ang sagot ni Jason. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa, saka bumalik ang tingin sa mata ko, na may seryosong tingin. How are you? Agarang tanong niya, pero ngumiti lang ako bilang sagot. Bumalik ang tingin niya sa paa ko, na ngayon ay may maliit na benda na lang ang nakalagay, yung sapat na para matakpan ang mismong sugat. Hinakbang ko pa atras ang kaliwang paa ko, nang sa ganun hindi na niya tignan pa. Bibili ka ba ng painting, Mr. De Alvas? Maigsing tanong ko. Yes, you have suggestions. Iilan na lang ang sa tingin kong hindi pa nabibili, but I assure you, may mapipili kang maganda, sabi ko habang naglalakad at nakasunod siya. Maingay man ang paligid, pero tahimik naman kaming dalawa, at nagmamasid lang sa paligid. Hindi sinasadyang napatigil ako sa isang painting kung saan kami mismo ni Grandma ang may gawa. Isang masayang pamilya, na kung saan masayang kumakain sa mga kainang madadaanan malapit sa simbahan. Sa painting, simbahan at parke ang background, karaniwang pangyayari sa buhay ng simpleng pamilya. Magsisimba tuwing araw ng linggo, kakain sa tabi-tabi, at namamasyal sa parke kung saan pwede nilang ilaan ang buong araw ng linggo, para sa kanilang pamilya. This painting is my idea and creation, at sa tulong ni Grandma nagawa at natapos namin ito. Ito yung pumasok sa isip kong gawin, isang beses nang sabihin sa akin ni Grandma na kaya ko, basta may tiwala ako sa sarili ko. So as an inspiration, those things I never had. I put everything on my artwork, and with the help my Grandma nagawa ko, natapos ko. But everything's changed when Grandma passed away. Kinuha at tinago lahat ni Mommy ang gawa niya, pati ang mga gawa ko. At lahat ng yun ay nandito sa exhibit na nilaan, at pinaghandaan niya para kay Sheena. May tumakas na luha sa mga mata ko, na agad ko din pinunasan. You like that? Tanong ni Jason na nagpabalik sa ulirat ko, na dapat ay makabenta ako sa kanya. Hindi, masyadong mahal, saka masakit sa bulsa. How about you, sir? Tanong ko pabalik. Give me reason to buy this painting, sabi niya habang nakadirekta ang paningin sa akin. Ginawa ta ng may puso at pagmamahal. Pinuno ng inspirasyon kaya nabuo ng may buhay at maganda. Kung ano yung hindi niya naranasan, at hiniling na sana mangyari rin sa kanya, binuhos na lang sa painting na yan. So you see, Mr. De Alvas, this painting makes the artist of this piece so much happy, although he or she never experienced what the painting have. Punong-puno ng puso kong sagot sa kanya, dahil ayon naman ang totoong nararamdaman ko noon. I'll buy this painting, maikli pero pinal niyang sabi. This cost 10 million, sir. Gulat kong sagot. My mom would really love to have this painting, so I buy this one. Gulat ko pa ring sagot sa kanya. Let's go on the bill. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, dahil bigla akong hinila ni Mommy. I'll excuse her, Mr. De Alvas, my assistant will accompany you. Hindi ko na narinig ang sagot niya, dahil dali-dali akong tinulak papasok ni Mommy sa isang kwarto at sinampal. Masyadong malakas ang naging paglapat ng kamay niya, kaya napahawak ako sa pisngi ko, kung saan sinampal. Sabi ko sa'yo, di ba mainit ang ulo ko dahil sa'yo, kaya ayan ang bayad sa pagpapainit mo ng ulo ko. Wala naman po akong ginagawang mali, Mommy, naiiyak ko nang sabi. Mabuti na lang talaga at hindi ka nakilala ng ibang bisita ko, kung hindi baka kinaladkad na kita palabas dito, bulyo niya pa ulit sa akin. Nabentahan mo man lang ba ang VIP guest? Pagtukoy niya kay Jason. Opo, worth 10 million pesos yung napili niyang art pieces, na ako ang may gawa, matapang kong sagot. Ang kapal naman ng mukha mo, Emma, saan mo nahugot yan? Natatawa niyang untag. How dare you? Sampal naman sa kabilang pisngi ko ni Sheena. Gawa ko lahat ng nandito, kaya wala kang pwedeng akuan, na akala mo talaga ay sayo, Inglaterra.
Lahat ng meron ako kinuha at inangkin niyo. Para sa mga pansarili niyong kaligayahan, ganun kayo kasobra, tapos ngayon kung makapanakit kayo at makapagsalita, akala niyo hindi kayo nakakasakit. Sobra-sobra na kayo mami, sagad na ako. Lahat ng gusto niyo ginagawa ko, lahat para sa ikakasaya ng pinakamamahal niyong anak, habang ubos na ako. Naiisip mo pa ba mami kung sino at ano ako sa buhay mo? Kilala mo pa ba ako? Kasi kung oo hindi ka naman dapat ganyan sa akin. Wala akong panahon sa drama mo, lumayas ka dito, baka itulak kita palabas at ipahiya pa kita, kahit kailan buwisit ka talaga. Liz, hineklit niya ang braso ko ng malakas saka ako tinulak, pero bago ako tuluyang makalabas sa kwartong pinasukan namin, ay hinila pa ako sa buhok ni Sheena, which, pahabol na sabi pa niya. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, para magkaroon ng lakas ng loob na masabi lahat ng nasabi ko, pero siguro okay na rin iyon, para kahit papano kahit walang pakialam ang nanay ko, alam niya kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko mapigil ang luha ko habang naglalakad, kaya sinikap kong maglakad ng nakayuko. Halos nanlalabo na ang paningin ko, kaya mas binilisan ko pa ang paglalakad ko, pero laking gulat ko nang may isang mainit na braso ang umakbay sa akin, at isinubsob ako sa dibdib niya. With his manly scent, I know who he is. I let myself feel his warmth, I feel safe, I feel comfortable. Yakap niya ako sa isang braso niya, habang papunta kami sa parking lot, nang marinig ko ang tunog ng sasakyan niya, ako na mismo ang bumitaw sa yakap niya. Uuwi na ako, nakayuko kong sabi habang nagpupunas ng luha. I'll bring you somewhere else. Doon mo iiyak lahat yan, seryosong sabi niya habang nakahawak sa hamba ng sasakyan. Ayoko, sasaktan mo ako. Inis na sabi niya. I'm sorry, hindi ko gagawin yun okay, pero nagawa mo na, kaya hindi mo nagagawin, nakayuko ko pa ring sabi, dahil tuloy-tuloy ang agos ng luha ko. I help you ease the pain, sa lugar kung saan pwede mong ilabas lahat ng sama ng loob mo, pagtapos iuwi na kita. Hindi kita sasaktan, I promise that, may paniniguro niyang sabi. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala sa kanya, pero nang sabihin niyang tutulungan niya akong tanggalin ang sakit sa dibdib ko, napapayag ako. Tahimik naming binabaybay ang tahimik na kalsada, hindi man ako pamilyar sa lugar, hindi na ako nag-abalang magtanong pa. Tahimik akong umiiyak habang nasa biyahe, patingin-tingin si Jason sa akin, pero ni isang beses hindi ko siya nilingon, inabutan niya ako ng tissue pero hindi ko ginamit. Oo, sumama ako sa kanya, pero hindi yun nanganghulugan na hindi na ako natatakot, at nag-aalangan na siya naman ang kasama ko ngayon. Ayoko sanang makita niya ako sa ganitong sitwasyon ko, pero wala akong magagawa, siya ang nandito at ang isiping niyakap niya ako, at naramdaman ko ang init ng braso niya kanina, kahit papano ay kumalma ako. Hindi ako magtataka kung narinig man niya ang pagtatalo namin nila mami, kasi hindi ko dapat siya kasama sa oras na ito, kung wala siyang narinig, worst baka nga narinig niya buong pag-aaway namin ni mami. Sana pwede akong sumandal sa kanya sa tuwing nahihirapan ako, sana pwede ko siyang kapitan tuwing pagod na ako, at sana pwedeng siya na lang ang maging lakas ko sa tuwing nanghihina na ako, pero talagang hanggang sana na lang ako, dahil lahat ng sana na ito, ay mananatiling hanggang sa pangarap lang. Pwede kayang mahalin niya rin ako pagdating ng panahon, kahit papanay problema lang ang dulot ko. Tahimik lang akong umiiyak, habang nakaupo sa semento at akap ang mga tuhod. Nandito ako ngayon sa rooftop ng kumpanya ni Jason, ewan ko ba kung bakit dito niya ako naisip ang dalhin, hindi na ako nagtanong pa, dahil wala din naman akong ganang magsalita pa. Sanay na ako kumbaga, immune na nga dapat ako sa mga maanghang niyang salita laban sa akin. Bakit pa ba niya ako binuhay kung ganito lang din naman pala ang tingin niya sa akin? Buong buhay ko pagmamahal at pagtanggap lang mula sa kanila ni Daddy ang hangad ko, kaya nga nagpakabuti ako ng sobra, pero ganun talaga siguro ang buhay, kung anong gusto mo siyang hindi mo matanggap, laging taliwas sa kung ano ang dapat. Nakasandal lang ako sa pader, baliwala ang lamig ng simoy ng hangin, basta gusto ko lang mabawasan itong nararamdaman ko, tumayo ako at humawak sa bakal na nagsisilbing railing dito sa may rooftop. Ang mundo ang daye-daye, sigaw ko ng malakas. Ayoko na, halos isigaw ko buong lakas na meron ako,
Alam kong kinabukasan wala na akong boses, pero wala na akong pake. Buong buhay ko binigay ko na. Pero kulang pa rin talaga. Sa bawat sigaw ko naiibsan bawat sama ng loob na nararamdaman ko. Oo na wala ng kwenta. Pero bakit ba kasi binuhay niyo pa ako? Pagpapatuloy ko. Walang humpay sa pag-agos ang luha mula sa mga mata ko, kahit pahirin ko man ay hindi rin tumitigil. Pagmamahal nyo lang yung gusto ko. Pero pinag-Kate nyo pa, ina nyong lahat ayoko na. Tuloy-tuloy kong sabi, sa katuluyang napasalampak na lang ulit sa sementong inuupuan ko kanina. Ramdam ko si Jason sa tabi ko, na ni isang beses ay hindi ko tinapunan ng tingin, buti na lang din ay hindi siya nagsalita. Aaminin kong nakakahiya na nasa saksihan niya ako sa ganitong sitwasyon, mahina, talunan at walang gustong tumanggap. Pero sadyang ganoon talaga ang buhay, pero ika nga ng iba, mas magandang magkwento ka ng tungkol sa buhay mo sa ibang tao, na hindi alam ang kwento mo, kaysa sa mga nakakilala sa'yo. Pinakalma ang sarili ko, pinahid ko bawat luhang tumutulo, tinuyo ko ang mga mata kung hindi man lang napapagod umiyak. Hinilamos ko ang mga palad sa buong mukha ko, saka huminga ng malalim, masasabi kong guminhawa ang pakiramdam ko, gumaan ang anumang bigat ang nasa dibdib ko. Katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa, pero sa huli siya rin ang bumasag nito. Feeling better now? Tanong niya na tanging hilaw ng ngiti lang ang naging tugon ko, hindi na rin naman nasundan pa ang pagtatanong niya, bigla siyang tumayo para dukutin ang cellphone niyang nasa bulsa nang bigla itong tumunog, may tumawag malamang sa kanya, other fling siguro, malabo naman na work-related iyon dahil anong oras na. She's with me, don't worry, sabi niya sa kausap, pero sinong tinutukoy niya, at sinong kausap niya? Ako lang naman ang kasama niya, it's your cousin biglang abot niya sa akin ng telepono niya. Bakit magkakilala sila ni Shelo, at papaanong nalaman ni Shelo na siya ang kasama ko, naguguluhan man ako, pero tinanggap ko ang teleponong inaabot niya. Hello, Asel ko, I'm worried sick Emma, buti na lang nakita sa CCTV footage na umalis kang siya ang kasama, patungkol niya kay Jason na sabi, na halata sa boses ang pag-alala. I'm sorry, I made you worried Shelo. Okay na ako, wag ka nang mag-alala, paninigurong antag ko sa kanya. I know what happened between you and Tita, she told me cause I'm looking for you with her, at pinalayas ka nga daw niya, kaya inilibot ko ang buong venue. Did she hurt you again? Inis niyang sabi. Naalala ko na naman ang mga sampal sa akin ni Mommy. Dahilan para hawakan ko ang kanang pisngi ko, na hanggang ngayon ay may hapdi pa rin. Yeah, pero okay lang talaga ako, wag ka nang mag-alala. Saka uuwi na rin ako, kaya umuwi ka na sa kondo mo, you need to rest. Okay na promise pag-amin ko, saka sabing okay lang talaga ako. Let him take you home, so that I'm not gonna worry again, dugtong niya pa. Okay Kuya Shelo love you. Thank you for today, ingat sa pag-uwi, sabi ko sa kanya, at agad ibinalik kay Jason ang telepono. Narinig ko pang nagsalita saglit si Jason, matapos kong ibalik ang telepono, siguro may binilin pa ang pinsan ko, abat parang close naman sila. Naupo si Jason sa tabi ko, pero hindi tuluyang dumikat. Bakit magkakilala kayo ni Shelo? How did you know that we're cousins? Magkasunod na tanong ko sa kanya. We're classmates back in college, ngayon ko lang nalaman na magpinsan kayo. When he called earlier, hinahanap ka niya sa akin, kung paano niya nalaman na ako ang kasama mo hindi ko alam. Mahaba niyang sagot. Tahimik ulit kami pagtapos ng ilang sandali, I'm sorry, nakita mo pa yung ganang eksena ko kanina, naabala ka patuloy paghingi ko ng paumanhin. Stop saying sorry when you're not at fault Emma, tanging sagot niya, depend for yourself. Don't let them do that always to you, dugtong pa niya. Wala anay na ako, kumbaga sa pagmamahal martyr na talaga ako, ang show nga ko ano. May diin kong sabi, stop being hard Emma, lalo ka nilang tatapakan. Because they see you weak. Inis na niyang sabi. Alam mo Jason buong buhay ko nagpapakatatag ako, pero unti-unting naubos yung tatag ko, saka wala na ako mapaghagutan ng lakas, wala na. I can be your strength, asal niya na mukhang hindi naman pinag-isipan, nasabi lang dahil gustong pagaanan yung nararamdaman ko, bakit alam ko.
Dahil ganyan sila na ang tingin sa tulad ko ay talagang mahina. Pa-fall pa ang lalaki, magsasabi ng ganyan malamang naman hindi kayang panindigan. You know what? You look like my Carl, masayang sabi niya. Parang ang sarap naman makarinig ng ganon, yung tipong inaangkin ka sa pagtawag pa lang sa pangalan mo. Natigilan ako sa sinabi niya, ibig bang sabihin nun, nakikita niya sa akin yung fiancé niya. The first time I saw you on the bar, inisip ko na ikaw siya. Pero nang malapitan nakita I got disappointed, malungkot niyang sabi, you're just a resemblance of her, but you're totally not. Bakit ko nasabi, the color of your hair, the eyes, the nose and even the clothes you wear, pagkukwento niya. Medyo masakit sa part ko na, nakikita niya sa akin yung babaeng matagal niyang minahal, na tila ba natabunan yung totoong ako. Kaya siguro gusto niyang ganun lang kami sa isa't isa, nag-e-enjoy lang siyang ako ang kasama sa isiping ako yung Carl na iyon. Nakalimutan niya atang masama pa ang loob ko kani-kanina lang. But being with you now, I see that you two are totally opposite, tahimik lang ako, this time ako naman ang makikinig sa kanya, kahit mukhang sasama na naman ang loob ko sa kanya. She's brave enough to face the consequences of life, when she has everything and everyone. While you Emma you're strong to hold on to your life, without having anyone to your life, walang buhay niyang sabi, habang ako naman ay medyo naloloka sa kanya. So you're telling me na matatag ako kahit na mag-isa ako, habang siya matapang at kinakaya ang lahat, kasi maraming nagmamahal sa kanya. Tanong ko nang may iritadong tingin, tinagalog mo lang Emma, sabi niya sabay ngisi. Ano bang gusto mong sabihin? Ikaw kulang ka pa sa tapang para harapin ang buhay. While my Carl, she is strong enough to be brave, to face the life. Kumbaga magkamukha kayo pero sobrang magkaiba kayo, kaya nung una akala ko makakalimutan ko siya, because you look like her, hindi pala, because no matter what happened, she's still the one that I love the most, and no one can replace her, walang emosyon niyang sabi. You're telling me this because... Walang buhay ko ng tanong, medyo na bullseye niya ako sa huli niyang sinabi, oo na wala nang papantay sa pagmamahal niya, kaya nga hanggat maaga pinapatay ko na yung nararamdaman ko sa iyo eh. You make me forget about her, although you look like her. Kaya nga ginawa kitang kabody ko, while having sometimes I think her as you, pero pag hindi ko makuha yung satisfaction from you, saka ako nakakasigurong hindi nga talaga ikaw siya, o gag ba talaga tong isa na ito o manhid lang. Bakit parang ang lakas ng loob na magsabi sa akin ng ganito, gayong alam niyang kanina lang masama ang loob ko sa nanay ko. Nagkukwento pa kaya siya, o nang iinsulto na naman. So it means talagang ginagamit niya lang ako, ang katawan ko para sa personal niyang pangangailangan, na pwede niyang galawin kailan niya man gusto, habang ako walang choice kasi tinakot niya akong isusumbong sa tatay ko. Abay ogag talaga. Gusto ko siya bulyawan, medyo nakaka-offend na malamang hindi siya satisfied sa akin every time we're having pero kakalmahan ko na lang muna sa ngayon, ayoko nang makipag-away kotang-kota na ako. Hayaan mo next time, gagalingan ko, yung talagang makakalimutan mo siya, gusto mo ngayon na tapos babaguhin ko yung sarili ko, nang sa ganoon hindi mo siya makita sa akin. Okay na ba yun? Para naman makatulong ako sa iyo kahit paano Mr. De Alvas, sabi ko nang may pekeng ngiti. I'm just telling you that because I don't want you to feel embarrassed, cause I witnessed your fight with your mom, sabi niya na parang nagpapaliwanag na. Tumayo na ako at pinagpag ang bandang puwetan, ayoko nang sumagot pa at baka umabot na naman sa pagtatalo. Kung ano-ano kasing sinasabi wala namang connect. Matapang nga yung Carl niya, iniwan nga siya, pakakasalan na nga sa kapanagsawa, show nga lang. Agad rin naman siyang tumayo, nang makita niya ang pagkilos ko, pinagpagan niya rin ang bandang puweta niya. Still thankful to him, dahil andun siya nung mga oras na paalis ako galing sa pag-aaway namin ni Mommy, kung wala siya baka sa bar na naman ako tumuloy, at nakagawa na naman ng kagagan na pagsisihan ko rin naman kinabukasan, kaya kahit gusto ko siyang sumbatan sa mga nasabi niya, wag na lang muna, lagi na lang din kaming nagtatalong dalawa, wow Emma Jua ang peg, ayaw na nagtatalo. Hinatid niya ako hanggang sa parking lot, kung nasaan ang condo unit ko,
Gusto niyang hanggang pintuan ng unit ko ang paghatid sa akin, pero tumanggi na ako dahil may konti pa akong trauma sa huling pagsasama namin sa iisang kwarto. Bye, salamat ulit, paalam ko sa kanya, hanggang sa makasakay siya ng sasakyan. Diretso agad ako sa kwarto ko, naligo at nagbihis. Sa pag-agos ng tubig sa katawan ko, ang siyang pag-agos ulit ng mga luha mula sa mata ko, mahirap mabuhay bilang tao, masyadong mapanakit ang mundo. Kaya kung mahina ka talunan ka nga talaga. Bago ako matulog, tiningnan ko muna ang telepono ko, ganoon na lang ang gulat ko nang may text message akong natanggap mula kay Daddy, na madalang naman niyang ginagawa, dahil madalas kung may sadya siya ay sa tawag niya yun sasabihin sa akin. From Daddy. I heard something about you, Emma. Come to my house tomorrow and let's talk. I'll be expecting you first thing in the morning. Heard something about me. Ano naman kaya iyon? Hindi kaya sinabi na ni Jason? Naku, wag naman sana, kakasample pa lang sa akin ni Mommy. Ano pagtapos ni Mommy si Daddy naman? Hindi naman siguro, dahil kahit papaano considerate naman si Daddy, at isa pa may usapan kami ni Jason. Kabado man ay nag-reply pa rin ako, at nahiga na sa kama, dala ng kaguluhan sa isip, kaba, gutom at pagod, unti-unti akong nakatulog ng puro tanong sa isipan.